Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much, mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagaaya na sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katakal makabayan. Ang mga paninira, matutuo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-checkmark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Ler Masondita. Meron siyang 50 na mga comments. Nandiyan rin po si Herminia Sungalya. Meron siyang 16 na mga comments. Ramel Rawasa. Meron siyang 13 na mga comments. Nandiyan rin po si Usay Bonete. Meron siyang 13 na mga comments. And Rosalie Descalzote. Meron siyang 12 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin natin ang lahat ng mga viewers na lagi pag-like, laging shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, acknowledge natin ating mga channel members. Nandyan si Jade Tiberio Pilayo, Pusong Inami, Cosmo Defender, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin mga kabayan ating mga suki, mga early birds. Yun ang guna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA, Rose B, Trening Lozano, Jolly Requesto, Leonardo Steliero. Nandyan rin po si Manuel Balinget, Rocky Jan Cortez, Emmy Mapalad, Michael Vinas, Annette Alegre, Moonflower. Nandiyan rin po si Leonardo Manansala, Teresita Saulog from California, USA, Beth Hariolne. I-shoutout natin si Sir Jaime Garcia, Mami Clarina at Corazon Garcia Slater. Nandiyan rin po si Nia Wilson, Direk Erwina Argilies at ang kapisanan ng mga direktor ng pelikulang Pilipino under Direk William. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, syempre, i-greet natin ang belated happy 57th birthday kay Rowena Salvatierra na nandyan sa City of Coronadal, South Cotabato. At syempre, i-greet natin ang happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kamustang lahat mga kabayan? How are you today? Well, kahapon, hindi na naman po nagpakita si Sir Ivan mga kabayan. Absent ho tayo kahapon. Pasensya po. Kung napansin niyo po ang ating post doon sa ating Facebook account mga kabayan, umattend po ng graduation si Sir Ivan ng aking anak na babae mga kabayan. Yes, graduation po kahapon. So syempre, minsan ho yan mga kabayan. So kailangan talaga po ang ating presensya doon sa graduation kahapon ng aking anak mga kabayan. Pero nakamonitor po si Sir Ivan. Kasi nga ang dami pong nag-message sa ating mga kabayan, pero baka tumawag 4 mga kabayan. Diba? Pero ang tumawag kahapon na 4 po natin mga viewer. Na-forward sila sa atin po ng live ng Tricom kahapon mga kabayan. At the same time, meron po silang forward sa atin po na 3 yata yon na fake news na pinakalat po ng mga DDS mga kabayan, which is, dyan po yung ating i-debunk mamaya mga kabayan. So dito na tayo po sa Tricom. Kasi ang dami talaga pong nagulantang sa revelasyon po ni Peebles Talaquera mga kabayan.
'di ba? Ang daming nagulat talaga eh. Kung titingnan niyo no, yung mga DDS kahapon, mga mukha ng makabayan, noong time na po nagsalita na itong si Peebles Talakera. Na ganoon talaga eh. Nagulat. Natakot makabayan. Kasi alam po ng mga DDS ko ano ang pasabog ni Peebles Talakera makabayan. Kasi nga 'di ba before siya napakita po doon sa TRICOM, meron kasi siyang post doon sa kanyang Facebook account makabayan na kung saan the other day meron pa siyang post na kung saan magpapakita na ho tayo sa TRICOM. Yun lang po makabayan. So siyempre nag-isip tayo, bakit pupunta itong si Talakera doon sa TRICOM makabayan? The day before po sa TRICOM hearing, yun na po makabayan, sabi niya, bantay po sa aking pasabog. Meron siyang pasabog makabayan. So yun na pala, yung tungkol po doon sa pulboronic video na piki makabayan na ipinakalat po na mga DDS. Diba? Ang daming nagulat talaga eh. Pero before po nangyari po yung hearing ni makabayan, before po nangyari yung time o yung part po ni Talakera, yung una kasi bungad po ng TRICOM talagang ang boring makabayan. Totoo lang, 'di ba? Ang una kasing tinanong po ng mga kagalang-galang po natin ng mga kongresista makabayan, 'di ba? Ang meta. Tapos ang tagal talaga eh. At saka ang dami rin po mga tanong na mga kongresista makabayan. Tinayman niyo rin si Ivan. Tinayman ko yun makabayan. Umabot yata ng 2 hours and 40 minutes. Ang tagal talaga eh. Sabi, anong oras ba tumatapos? Kasi nga marami pa pong mga resource person na kung saan nandun po naghintay makabayan. Ang tagal talaga eh. Isipin nyo, maraming tanong tsaka tas pa tuyok-tuyok lang makabayan. Ang tuyok-tuyok? Yung palibot-libot lang po yung tanong po ni yung kongresista. Pabalik-balik lang talaga eh. Kaya nga umabot po ng 2 hours and 45 minutes bago natapos po ang kanilang pagtatanong doon sa Meta makabayan. 'Di ba? Tas pinauna, after po natapos yung Meta, pinauna na po yung taga Meta kasi meron silang flight papunta po ng Singapore makabayan. So after that, dumating po itong si Kabayan Noli de Castro. Ito tungkol po sa mga fake news na kumakalat makabayan tungkol sa kanya. Pero naboring pa rin ako eh. Bakit? Kasi ating pong hinihintay makabayan, alam mo natin. Yun na po mga fake news peddlers na mga DDS. Diba? Kaya tayo po ay naboring. Muntikan ko na nga, hindi ko napapanoorin makabayan. Sa totoo lang, so after po naging close ko muna kasi nga nasa graduation ako makabayan hanggang meron pong tumawag sa akin, Sir Ivan, Sir Ivan, tingnan mo, meron pong revelasyon itong si Peebles Talakera. So doon na po ulit na nanood po si Sir Ivan sa TRICOM makabayan. Ang daming nagugulat talaga eh, 'di ba? Kasi nga doon po sa hearing kahapon, 'di ba, pinost ko sa ating last na upload makabayan. Yung tungkol po doon sa revelation po ni Peebles Talakera. That is 6 hours or 7 hours ago, meron pong upload si Sir Ivan. Yung pong buong revelation or sa part or sa portion po ni Peebles Talakera. And also ang part po kung saan sinabon itong si Joy Cruz ni Congressman Abante makabayan. 'Di ba si Congressman Abante, siya po yung nakipagsagutan doon kay Joey Cruz. Dito po sa revelation po ni Peebles Talakera makabayan, sa hindi pa po nakita, hindi po nakalam, in-reveal niya kung sino ang mastermind ng piki na video, pulboronic video ni PBB makabayan. 'Di ba? Pinangalanan niya itong si Harry Roque. Kasi ito pong si Peebles Talakera makabayan, nakasama pala siya. Pumunta pala siya doon sa Maisog Rally sa Hong Kong na kung saan nandun po, 'di ba? Nandun po itong sila si Trixie Cruz, nandun po itong si Joey Cruz, nandun po itong si Glenn Chong, at saka marami pang iba makabayan, si SAS, basta yung mga grupo po ng mga DDS. At saka yung iba, kaharap po ni Peebles Talakera makabayan. Nagulat nga sila at saka sila po ay natakot makabayan. Baka kasi sila po ay idadawit ni Peebles Talakera. Pero pasalamat sila makabayan. Bakit? Hindi sila idinawit, no? Hindi sila nilaglag po ni Peebles Talakera. Kasi sabi po ni Peebles makabayan, kasi nga nung sinabi na po niya, ito ay base po sa kanyang affidavit na binigay niya doon kay Akop makabayan, 'di ba? Binasa po ng Akop. At yun po ay sinagot po ni Peebles Talakera. Kasi syempre, yan kasi po ay check and balance makabayan kung ito bang si Talakera ay nagsasabi na totoo or hindi. Pero nasagot po lahat ni Peebles Talakera makabayan.
'Di ba? Pasalamat talaga sila si Trixie, sila si Sass, sila si Joey, itong si Glenn Chong. Hindi sila nilaglag po ni Peebles Talakera. Talaga pong nakafocus lang si Peebles doon kay Harry Roque and also doon kay Maharlika Makabayan. 'Di ba? Doon siya nakafocus. Kasi doon niya nalaman, daw, according kay Talakera, doon niya nalaman ang tungkol po sa video Makabayan nung pumunta siya or umattend siya doon sa dinner o sa nung time na po sila po ay kumain Makabayan doon sa Hong Kong na kung saan yun po ay threat, gin-threat sila ng dinner ni Harry Roque. 'Di ba sabi niya ang gumasta daw sa dinner na yon si Harry Roque Makabayan. Tapos meron pong revelasyon itong si Peebles Talakera kung sino ang nabigay sa kanya ng pera or nag-sponsor papunta doon sa Maisog Rally sa Hong Kong Makabayan. 'Di ba sinabi niya na kanya daw ang kaibigan, hindi daw ito mahilig sa politika, binigyan na siya ng pera Makabayan para po makamunta doon makaten sa rally. Pero yun po ay si Hitad Makabayan. Yun po si Hitad, yung ibig sabihin po ni Peebles Talakera na nabigay sa kanya ng pera Makabayan. So after po sa hearing, abay alam mo natin, itong si Hitad, siyempre siya po ay sasabog kasi nga nadawit ang kanyang pangalan doon po sa revelasyon po ni Talakera Makabayan. Alam niyo ba na meron pong pinost itong si Maharlika na kung saan nagbibigay pala siya ng pera dito kay Peebles Talakera Makabayan. Yes, talaga pong kanyang ibinulgar ang kanyang sarili, nilaglag ang kanyang sarili na siya pala ay nabibigay po ng pera sa mga DDS vlogger Makabayan. Ang dami nga binigay po ni Maharlika. Tingnan nyo, ang nabigay po niya doon kay Talakera Makabayan, merong nabigay siya ng $100, $89, $100, $150 US dollar, 100, 100, and so on and so forth. Lagi palang nabibigay itong si Hitad doon kay Peebles Talakera Makabayan. Talagang binuking niya ang kanyang sarili. Itong si Hitad, gunggong talaga Buti na lang itong si Hitad Makabayan nadudulas lagi. Siyempre, meron siyang pride kasi Makabayan kasi hindi siya pinangalanan ni Peebles Talakera na nabigay po ng pera doon kay Talakera Makabayan. 'Di ba talaga pong natas ang kanyang pride? Kaya pinost niya magkano ang kanyang ibinigay doon kay Peebles Makabayan. So nabaking tuloy kung sino ang nabibigay dito ng pera sa mga DDS vlogger. Bakit Sir Ivan? Naalala niyo ba na ito pong si Maui Spencer, ito pong si Joey Cruz Makabayan na walang ligo, di ba nag-away-away na sila? Kasi sila po ay nagkaunsihan po sa pera Makabayan. Di ba nabanggit po ni Joey and also ni Maui Spencer, ito dang si Mother Dragon, nagbigay din ng pera doon kay Spencer and also doon po sa mga DDS vlogger, doon po kay Joey Cruz Makabayan. Ito pa lang si Mother Dragon na kanilang ibig sabihin, ito pa lang si Maharlika Makabayan. 'Di ba? Tas ano ang laging sinasabi po ni Maharlika tungkol dito sa mga mainstream media Makabayan? 'Di ba lagi niya sinasabi na binabayaran daw ng ating gobyerno, binabayaran daw ni Liz Satanas para daw hindi maninira sa ating gobyerno Makabayan. At saka pinagtatakpan daw yung mga balita ng mga DDS hindi daw ibabalita Makabayan dahil daw according po kay Hitad, binabayaran daw ni Liz Satanas Makabayan. 'Di ba? Yan ang lagi niyang sinasabi. Lalo-lalo na sa mga pro-admin ng mga vlogger Makabayan, mga bayaran daw. Pero siya pala ito ang bayaran Makabayan. Bago nasabi niyan, nagbibigay siya ng pera sa mga DDS vlogger. Do you think wala siyang funders Makabayan? Walang taong naghahawak dito kay Hitad? Ang ibig sabihin, merong tao sa kanyang likuran. Itong si Hitad, bagsakan siya ng pera Makabayan. Siya rin po dito ang nagdidistribute sa mga DDS vlogger na kanyang mga tauhan Makabayan. At sino kaya ang nasa likod dito ni Hitad? Yan ang malaking tanong. Sino ang nasa likod ni Hitad Makabayan? Imposible yan. Napaka-imposible. Itong si Hitad, nabibigay siya ng maraming pera sa mga DDS vlogger sa kanya Makabayan? I don't think so. Imposible yan. Meron siyang tauhan na nakahawak sa kanya Makabayan. Hindi kaya yung letter V Makabayan? Yung palaging kausap niya, yung palaging niyang kasama Makabayan na letter B, yung tinanggal po sa palasyo noon. 'Di ba? Maraming nagdududa. Posible naman kasi itong si letter B ang amo ni Hitad Makabayan. 'Di ba? Malaki talagang posibilidad siya yung amo ni Hitad. Okay? So, babalik tayo doon kay Peebles Makabayan.
So hanggang ito pong si Harry Roque, ang kanya talaga pong dinidikdik, talaga pong sinabol mga kabayan, ibinulgar na ito dang si Harry Roque ang mastermind dito sa piki na pulboronic video ni PB mga kabayan. And shout out kay Cathy Binag, na saan na yung sinasabi mo na USB na puno na mga ebidensya, pictures, and videos tungkol dito sa mga issue ng first couple or sa mga Marcoses. Nasaan na yung sinasabi mo na unahan ka na ni Peebles Talakera, di ba? At saka good job nga pala kay Peebles Talakera, at saka talagang matapang si makabayan. Sa totoo lang, namimiligro ngayon itong si Peebles Talakera makabayan. Kasi alam mo natin yung mga pag-uutak po ng mga DDS, alam mo natin yan, napakarabi doon lang makabayan. Tapos tingnan nyo ngayon, nagsalita na po itong si Peebles Talakera. Ang ibig sabihin, talaga pong dapat ingat-ingat na talaga itong si Peebles kasi nga DDS ang kanyang kinalaban makabayan. Diba? Tas doon po sa sinabi ni Harry Roque, kasi nga nag-damage control itong si Harry Roque makabayan. Diba? Meron siyang live doon po kay Hitad. And also si Hitad, nagpakita na po doon sa live po ni Harry Roque na account makabayan. So ipapakita ko muna sa inyo ang kanilang napag-usapan kasi nga siguro lang medyo merong mali ng konti si Peebles Talakera sa pagkasabi doon tungkol sa pag-live ni Hitad makabayan. Kasi yun po'y naalala ko kung saan nag-live itong si Hitad. Pero ang binanggit niya kasi makabayan sa Vancouver sa Canada. Diba? Yun po nagkasulat doon sa kanyang affidavit. Siguro merong konting problema o konting tawag dito parang mali itong si Peebles Talakera makabayan. Pero ipapakita ko muna sa inyo ang napag-usapan ni Hitad at saka ito pong si Harry Roque makabayan. For more details, let's watch this. Alam mo, unang beses kong na-meet si Talakera sa Hong Kong. Pero na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr., no? Okay. At yung kanyang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Kaya naman, nalungkot ako nung bigla na lang siya na 360-degree turn, pero naisip ko nga, siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya, ang talagang inaasahan na niya panghanap buhay online selling sa internet, no? So talaga namang naintindihan ko rin naman kung bakit ganito ngayon ang ginawa niya na nag-360-degree turn siya kasi talaga namang realidad sa buhay, kinakailangan mabuhay. No? Pero naawa rin ako sa kanya kasi parang nabaliwala yung kanyang mga paninindigan. Pinaglalaban. Pero sinabi niya ikaw nagbayad sa dinner sa Hong Kong o at least, di ba? Hindi naman masyado mahal yun kasi hindi naman private room yun. No? Okay. As of July 7, yung time ng maisog, yung kanya puting ahas, confirm na meron ng hawak siya at ipadadala sa iyo, no? So, ang sabi ko sa kanila is, ito na inaantay natin, no? Yung aking secret informant na itago natin sa pangalang Maharlika at meron na raw ipadadala. Pero meron pa raw ipadadala. Okay? Yes. So, yun, totoo, nagkaroon na usapan, no? Na kung paano talaga yung video na yan, no? At totoo naman na maraming mga suggestions kung meron kang ganyang video, no? Tapos, ang sabi ni Talakera, nag-premiere daw sa Vancouver at naroon ka daw. Well, kami na po nagsasabi ni Maharlika, wala po si Maharlika sa Vancouver. Walang premiere doon. Walang premiere doon. Ang sabi ni Bojakera, nag-live daw. Bakit hindi pinakita sa live kung doon na video? Ni Talakera. Oo, sana pinakita ni Talakera yung sinasabi niyang live video kung saan nagkaroon ng premiere ang pulboronic video sa Vancouver. Pero makikita po natin yung pagsisinungaling ni Bojakera o di naman siguro. Talakera. Oo. So, si Talakera ang sinungaling. Oo nga. Makikita natin yung pagsisinungaling ni Talakera na sinabi niya na nandun ka daw sa Vancouver. Well, ako naman, either nagsisinungaling siya o wala talaga siyang alam. Kasi nga, sa Hong Kong, late na talaga siya dumating eh. At alam mo, sa totoo lang, may mga concerned na doon sa Hong Kong na pag-usapan ng mga sensitibong bagay pag narariyan si Bojakera. Talakera? Hindi, Talakera pala, sorry. So actually, may mga kumakalabit na kung anong sensitibong pag-uusap kasi hindi naman po pwede mag-usap ng sensitibo doon, hindi pribadong room yun eh. Public yun eh, no? So, hindi ko maintindihan kung paano mag-uusap ng mga sensitibo doon at saka kami nagsasabi na nga, ingat tayo, no? Ingat tayo, no? Now, Bojakera naman, kailan tayo nagkaroon ng premiere?
Well, nagkaroon tayo ng premiere noong July 24, dito na nga sa California, sa Long Beach. Kasama kayo ni Attorney Glenn Chong, na kung saan nandoon tayo at talagang pinakita ko ng bonggang-bongga ng buo yung video. Tapos doon, nung sa sinabi nga ni Talakera, na kesyo, ano daw, tawag dito, na itong video na ito ay AI at yung raw in-enhance natin. In-explain niya gano'n. At saka tila bagang pinapaniwalaan sa ni Akop na parang eksperto si Talakera pagdating sa pagsabi ko ang video ba ay authenticated or not. So alam niyo, tawang-tawa ako doon. Pangay na, ang bobo talaga ng mga Congress. Imagine mo si Talakera ang tinanong. Obviously, talagang scripted. Ito scripted ni Satanas na paano ang credentials ni Pebbles Talakera na para paniwalaan nitong mga julol na tricom na ito na ang video ay in-enhance na in-AI daw. Para daw, una sabi niya raw, tapos in-enhance natin para mas maliwanag. Then in my AI intervention. Naku, mother, alam mo naman yan, pero naintindihan ka, baka natutukan ka ng baril or whatever, so we totally understand you. Tanga talaga itong si Hital Makahabayan, minamalit niya ang kakayahan po ni Pibos Talakera na sumipat po ng mga images or yung video, yan ba totoo or hindi Makahabayan? Diba? Tayo nga Makahabayan, napaka-easy talaga tingnan yon. Alam na ho natin yun po ay piki Makahabayan, kitang-kita lang ho, di ba? Kitang-kita talaga na yun po ay piki na video. Yun po ay AI Makahabayan. O yung mukha, yung tao na model, ibang tao yon. Ang nilagay kasi na mukha po, Makahabayan, image dito, ang mukha po ni PBM. Kaya na mukha tuloy na para siyang siya si PBM Makahabayan. Pero kitang-kita talaga, kung ate pong i-slow mo, yung video Makahabayan, i-slow mo natin, kitang-kita talaga, yun po ay gawa ng AI Makahabayan. Tingnan nyo, minamaliit po ni Hitan ang kakayahan po ni Pibos Talakera, gonggong talaga eh. Tapos doon po sa sinabi na Makahabayan, di ba sabi po ni Hitan kung saan sila nag-premiere doon sa California, sa Long Beach, which is, yun po ay totoo Makahabayan. Totoo talaga yon. Ang nasabi kasi ni Talakera na nag-live daw, doon daw nagkaroon ng premiere doon po sa Canada, doon po sa Vancouver Makahabayan, which is ang pumunta doon sa Vancouver, if not mistaken, hindi yun premiere, kundi pumunta doon itong si Harry Roque, if not mistaken, para ipaalam niya na meron silang pasabog Makahabayan, video daw. Diba naalala ba natin yan? Tapos sabi pa nga na Makahabayan, sigurado sila na matatanggal po si BBM after daw sa kanilang pasabog Makahabayan. Diba? Yun po sinabi noon ni Botanding. Sigurado sila na matatanggal na daw si PBM sa pwesto bilang presidente pagkatapos na nilang i-reveal ang kanilang pasabog Makahabayan. Natanggal ba? Diba? Hindi. So, merong konting mali doon itong si Pibos Talakera Makahabayan. Well, I'm not sure kung paano yan, pero lalapit sila sa Korte Suprema Makahabayan. Kaya ito nga kaya napansin niyo ba itong si Bantanding, parang utal-utal Makahabayan. Ang napansin natin, parang nagpanik siya. Kaya nga, yung pangalan ni Pibos Talakera, magawa niyang Buljakera Makahabayan. Di ba mabanggit niya na Buljakera? Palagi siyang namamali eh. Nakita ko kasi ang kalang live. That is 45 minutes, 50 minutes yata ang kalang live. Palaging mababanggit ang pangalan ni Hitad na Buljakera instead of Talakera Makahabayan. Kasi nga, siyempre, nag-record na kanyang utang, marami na siyang iniisip Makahabayan. Alam kasi ni Botanding na meron lang pong additional na kaso Makahabayan na paparating dito kay Harry Roque. Sigurado tayo ilalapit na taga-Tricom ang revelasyon ni Pibos Talakera doon sa Korte Makahabayan. At dito, makakasuhan naman po itong si Botanding at malamang sa malamang mapupurnada dito ang kanyang asylum Makahabayan. Kasi di ba kapag meron ng kaso itong si Botanding, maproblema dito ang kanyang political asylum doon sa Netherlands Makahabayan. At saka may challenge tayo. May challenge tayo kay Botanding. Mananawagan tayo kay Harry Roque kung meron mang mali sa tingin niya itong si Pibos Talakera at yun po ay isang libelous Makahabayan, umuwi siya sa Pilipinas at kakasuhan niya itong si Pibos Talakera. I-challenge natin, umuwi siya sa Pilipinas Makahabayan. Or tayo manawagan, bring home Roque.
Hey! Sige nga, Rocky, kung matapang ka, umuwi ka sa Pilipinas, kakasuhan mo itong si Bibos Talakera. Diba? And also, makabayan ko, meron pong na-contempt, meron pong na-contempt kahapon. Yung na-contempt, actually, wala dun makabayan kasi sila po ay absent. Hindi po sila sumipat dun, sila po ay nagtago na. Di ba na-contempt po sila si Jeffrey Celes? Si Celes, makabayan ko, if not mistaken, meron kasi na-message sa akin. Itong si Celes, doon daw ito nagtatago ngayon sa Canada. Kasi meron tayong viewers dito na nakita po sa siguro pictures yun ng kanyang kapatid ba yun o kanyang pinsan na nakipag-picture daw dito kay Jeffrey Celes, makabayan. Nakita niya sa post sa Facebook. Ibig sabihin, nasa Canada itong si Jeffrey Celes, makabayan. And also si Loren Badoy na contempt rin po, makabayan. Pero hindi natin alam kung nasaan ngayon itong si Badoy. Sas Rogando Sasot, siya rin po ay na contempt. And also si Mark Lopez, makabayan. So ito po ang ating balita. For more details, let's watch this. In violation of Section 11, Paragraph A, refusal to answer summons without legal excuse, I move that we cite in contempt Mr. Jeffrey Celes. So move, Mr. Chairman. Any second? Any objection? There being none, motion's carried. At lastly, Mr. Chairman, for all those, for the three, the last one is for Ms. Lorraine Marita Blanc Badoy Partosa. We have a letter addressed to this committee with regards to the subpoena ad stificandum that was issued to Ms. Badoy. She's now in Hong Kong, and attached is the travel schedule and ticket. Before I move, Mr. Chairman, I respectfully move that once again, may we ask the Bureau of Immigration to the travel records of Ms. Badoy. So move, Mr. Chairman. Any second? Any objection? There being none, motion's carried. Now, Mr. Chairman, may I respectfully move that we cite in contempt Ms. Badoy Partosa in violation of Section 11, Paragraph A of our internal rules for refusal to answer summons without legal excuse. So move, Mr. Chairman. Any objection? There being none, motion's carried. Now, in the case of Ms. Mary Jane Kiambao Reyes, Mr. Chairman, we have received a copy of her letter. She's now abroad, and for the record, she was present last hearing, Mr. Chairman. And with this, Mr. Chairman, he was just invited into today's hearing, and I think the content of this her excuse letter is valid. So, may I as well invite Ms. Mary Jane Kiambao Reyes for the next hearing, Mr. Chairman. Now, in the case of Mr. Aaron Peña, he was also present in the last hearing, but now he sent us a letter reply to the invitation to today's hearing. Nasa Davao po siya ngayon, tapos may event, no? So, since he was present last hearing, once again, Mr. Chairman, we will just invite Mr. Aaron Peña in the next hearing. Now, in the case of Mr. Ernesto Abines Jr. and Mr. Elmer Hugalbot, that was issued the subpoena last hearing, we have received a copy, a reply letter coming from both Mr. Abines and Mr. Hugalbot. And again, the reason why they're not present in today's hearing is all about their financial capacity to spend in attending this hearing. That's why, Mr. Chairman, I respectfully move that we will once again issue the subpoena ad stificandum to both Ernesto Abines and Mr. Elmer Hugalbot, and for this committee to address the issues of financial capacity of Mr. Abines and Hugalbot. Siguro, tayo na pong kumuha ng ticket so that in the next hearing they will be present. Now, Is that a motion? yes, Mr. Chairman. Any second? Any objection? There being none, motion's carried. Now, lastly, Mr. Chairman, once again, we'll just issue for all those unserved subpoena to Ms. Catherine Binag, Ms. Claire Contreras,
Mr. Lord Byron Cristobal, Jeffrey Cruz, Alex Distor, Mr. Edwin Hamora, Mr. Julius Milanose Mawe, Mr. Joe Smith Medina, Mr. Cyrus Preglo, Miss Maricar Serrano, and Mr. Kester Ramon Jan Balibalostan, for once again serve the subpoena ad testificandum because this is still unserved, and for the COMSEC to coordinate with the SAA to coordinate with the government agency, especially the PNP, for this subpoena ad testificandum for all those mentioned names to be served for the next hearing, Mr. Chairman. So move. Any objection? There being none, the motion's carried. Okay, so apat po yung na-contempt mga kabayan. Si Siles, itong si Badoy, si Sas, at saka pong si Mark Lopez. Diba? Kaabang-abang. Diba? Yun po ang sagot sa ating tanong, sa ating last vlog mga kabayan. Diba? Meron kong nilagay doon sa aking caption, sino ang makukontempt bukas sa TRICOM hearing? So yun na po ang sagot, apat makabayan. So hindi tayo nagkakamali. Meron talaga pong makukontempt makabayan. At saka natawa ako, sa post ko doon, sa ating Facebook account makabayan, isa ka pala, sana i-like natin. I-like natin, also i-follow natin ating Facebook account, Jel Roby TV makabayan. Kasi marami po akong mga uploads doon. Marami po ako doon na mga balita, na kung saan galing po sa mga mainstream media, at saka mga binuking natin po yung mga ibang pong mga fake news ng kabilang kampo makabayan. Na minsan, hindi ko na po dito na mapag-uusapan, doon ko lang po i-upload sa ating Facebook account. Okay? So please, i-like natin, also i-follow natin ating Facebook account, Jel Roby TV. Okay? So marami kasing nag-comment doon ng mga DDS, bakit hindi daw ako iimbitahan dyan sa TRICOM hearing makabayan? Tapos minura pa ako tinawag ko na Nimal makabayan, Nimal daw. Oy, Nimal ka, fake news ka. Bakit hindi ka umattend doon sa TRICOM? Bakit naman ako iimbitahan sa TRICOM? Hindi naman ako fake news peddlers. Diba? Inibitahan na po doon yung mga fake news. Klarong-klaro ho yun. Sisirain ba ng mga balita natin, yan po'y galing ang source natin sa mga mainstream media. Ang mga balita natin, galing rin po yan sa inyo ng mga fake news. Dinidibang ho natin ang inyong mga fake news. Saan ang fake news dito sa ating vlog? Sige nga, DDS, diba? Kaya nga hindi kami inibitahan. Kasi inibitahan na po dito ang kalyado ninyo ng mga DDS vlogger. Kasi sila po ay mga nagpapakalat lagi ng fake news, diba? Siya nga pala makabayan, hindi natin nabalita dito yung good news. Tungkol doon sa mga OFW, doon po sa Qatar makabayan, yung 17 lahat, diba? Nung una makabayan na balita, sila po ay binigyan po dito ng temporary po na liberty. Diba? Sila po ay pansamantalang nakalaya while undergoing po ang kanilang kaso or investigation makabayan. Hanggang nakausap po ang ambasador ng Qatar, diba nakausap po ni BBM the other day makabayan. So nagbigay pala, merong dala na good news yung ambasador ng Qatar na kanila pong pinalaya na. Pinalaya na po, final makabayan, pinalaya na yung 17 lahat ng mga OFW na hinuli, nakulong doon sa Qatar kasi sila po ay nagrally makabayan. For more details, let's watch this. No charges will be filed against the 17 involved OFWs and no fines will be imposed. Their employment will be preserved, no jobs will be lost, and their travel ban will be lifted. Pwede nang bumalik sa normal na buhay at mag-move on ang 17 Pinoy na inaresto at kinulong sa Qatar ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Kahapon ibinalita ng ambassador ng Qatar sa Pilipinas na si Ahmed Saad Nasser Abdullah Al-Humidi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang ikakaso laban sa kanila at pwede na rin silang makabalik sa trabaho. Ayon kay Secretary Kakdak, nakalaya na ngayon ang 17 overseas Filipino workers na hinuli dahil sa pagsasagawa ng protesta na may kaugnayan sa pagkondena sa ginawang panghuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bago pa man sila palayain, tiniyak-anya ng gobyerno ng Pilipinas na naibibigay ang kanilang personal na pangangailangan habang nakabilanggo. Nabigyan sila ng kaukulang assistance doon, material assistance kasi meron sila mga basic needs noong panahon na yon. Dagdag ni Secretary Kakdak, magsilbian niyang aral ito sa mga Pilipino upang sumunod sa batas ng Qatar, lalo na sa pagsasagawa ng mga protesta.
learn from this incident kasi alam naman natin na sa mga kababayan natin kailangan talagang sumunod sa regulations ng host country, lalo na sa aspeto ng mass actions or assembly. Nananalig pa rin anya ang DMW na merong maayos na reputasyon ng mga Pilipino sa Qatar. May kumpiyansa rin ako sa ating mga OFWs kasi hindi naman tatanyag, hindi naman sisikat o magiging in demand ng ating mga workers kung wala silang reputation for being good citizens or residents of the host country. Paiigdingin naman ng ahensya ang kanilang information campaign o seminar sa mga OFW mula sa kanilang pre-departure at post-arrival bago sila magtrabaho sa ibang mga bansa. O tingnan nyo mga kabayan, kundi dahil kay PBBM, hindi sila makakalaya mga kabayan. Tapos tingnan nyo, nakita ho natin kung gaano kalaki ang respeto ng Qatari authorities o ng Qatari official mga kabayan kay PBBM. Sila pa mismo ang taga Qatar ang pumunta doon kay PBBM para lang ibalita mga kabayan. Tingnan nyo kung gaano kataas ang respeto ng Qatari kay PBBM. Pero siyempre, hindi yan dapat aabusuhin mga kabayan. Dapat i-advise natin yung mga Pilipino, mga OFW doon sa Qatar o saan man sa Middle East area na dapat hindi sila umabuso. Kasi nga pag lagi yang nangyayari mga kabayan, hindi na ho yan mauulit. Siyempre, di ba? Kasi makikita ho yan ng Qatari authority, yung mga Pilipino umabuso yata. Hindi porket, kasi nga porket na sila po ay friends ni PBBM, saka yung mga Qatar, aabusuhin mga kabayan. Yan kasi ang maisip po ng taga-Qatar. So dapat hindi aabusuhin mga kabayan. Ngayon, pinagbigyan muna ang Pilipinas. Siyempre, malaki kasi at saka maganda kasi ang relasyon ng Qatar at saka ng Pilipinas mga kabayan. Pero tingnan nyo, meron bang nakatulong ng mga Duterte? Di ba wala mga kabayan, walang tumulong ng mga Duterte or kalyado ng mga Duterte mga kabayan. Tapos itong mga DDS magunggong na to, hindi man lang marunong magpasalamat kay PBBM, tas iba pa ang kanilang mga sinasabi mga kabayan kay PBBM. Sabi nila, fake news daw itong embassy natin, ang gobyerno natin, kasi daw nakulong yung mga Pilipino, OFW doon sa Qatar, hindi daw dahil ito sa rally mga kabayan, kundi daw expired na kanilang ikama, QID, or kanilang dokumento, expired mga kabayan, di ba? Kahit yan po ang kanilang paniniwala, kahit yan po ang rason kung bakit sila nakulong mga kabayan, sakyan natin sila. Kahit yun po ang dahilan kung bakit sila nakulong, dapat magpasalamat pa rin ang mga DDS. Kasi kalyado nila mga kabayan. Diba? Meron kang nagsabi nung taga-Qatar na DJ mga kabayan na kasamahan daw doon sa kanilang yung nangaligo sila doon sa beach mga kabayan, sila nag-swimming. Kasi kasi nandun rin po itong mga Pilipino to na kasuot na ng mga DDS shirt na ka-green, yun sila ang pinaghuhuli. Ang problema, di ba? Ang sabi pa nga doon ng DJ nga, hindi na dahil sila po ay nagrally, kundi meron problema ang kanilang document mga kabayan. Kahit yun pa man ang rason kung bakit sila hinuli, inaresto, magpasalamat dapat ang mga DDS kasi sila po ay tinulungan ng ating gobyerno. Sila po ay tinulungan po ni Presidente PBBM mga kabayan. Di ba magungo talaga tapos sabihin pa nila, binabalahura pala mga kabayan, fake news daw, iba daw yung dahilan. Kahit na bang dahilan, dapat magpasalamat sa mga kabayan. Okay? So before tayo mag-jump po sa next topic, meron tayong didibang po na fake news mga kabayan. I-set naman natin ating second batch. Nandiyan po si Arlen Karingal from Paris, France. Hi to Aris de Guzman from Hong Kong. Nandiyan po si Yolanda Ohashi, Flor Figo Mapak. Hi to May Dunes or Mextox Vlog. Nandiyan po si M.E. Edison Sotelo, Nelia Seyer, Angelita Holisanger. Nandiyan po si Melmar na nandiyan sa Las Vegas. Hi to Emily Basog, Melanie Enriquez, Marilyn Digma. Shoutout natin si Evelina Abacan from Hong Kong, Ninita Omaleng, Maria Lucia Sales from Australia, and hi to YMA 2021. Okay. So mga kabayan ko, siya nga pala, meron kong tanong. Kasi di ba meron kong post doon sa ating Facebook account, nag-crowdsourcing sa Ivan. Di ba nilagay ko doon? Meron kasing video mga kabayan. Pagkalagay ko dito. Meron kasing video na makabayan na kung saan na nakita natin meron pong nag-imprenta po ng mga t-shirts na nakalagay po sa imprenta sa t-shirt makabayan na I stand with PBBM. Diba? Sabi ba dito, I am a Filipino and my president is PBBM. Nag-crowdsourcing sa Ivan, ako po nagtanong kung saan tayo makakabili ng ganun po makabayan o saan tayo makaka-order ng ganun po na shirt or print na shirt. Kasi nga gusto makabayan while mag-vlog po dito sa Ivan, yun po aking susuotin. Diba ang ganda talaga?
I stand with PBBM. Meron pong nakalagay rin po mga kababayan, I am a Filipino and my president is PBBM. Ang ganda yan suotin natin mga kababayan. So sana sana meron po makapag-comment dyan sa baba kung saan tayo makakabili. Kasi nga mga kababayan, yung nag-upload ng video na yan, hindi kasi siya nag-reply sa akin. So hindi ko alam saan tayo makaka-order. Okay? So please, kung sino mang nakakaalam dito, tungkol dito, please i-comment dyan sa baba at saka babasahin mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, meron tayong ipapakita sa inyo na video makahabayan. Isang netizen kasi high blood na siya sa mga fake news na ipinapakalbo ng mga DDS, sa mga mali na mga balita, mga misinformations na kung saan ito'y nakakasira sa bansa natin. Kasi ito mga DDS, pagkakala kasi nila na yung mga fake news nila, si PBBM lang yung masisira makahabayan or sisiraan nila. Ang masisira dito, ang bansang Pilipinas. Kaya hindi na po nakapagtimpi ang ating kababayan po, high blood talaga dito sa mga DDS makabayan. For more details, let's watch this. Hello wonderful people! Nandito na naman si Ate Lads ninyo na makikipaghuntahan sa inyo. Kasi ngayong umaga, marami akong nakikitang video na ipinapakalat ng mga DDS na ito'y noong last year pa nangyari pero ngayon lang nila ipinapakalat yung splice video na yon. Let's watch this. Target ng Administrasyong Marcos Jr. na ibenta ang mahigit 100 government assets na aabot sa hanggang 2.5 billion pesos ngayong taon. Ayan yung ipinapakalat nilang video na only 10 seconds I think. So ito yung kabuuan ng video. Ito na yung buong video guys. Na aabot sa hanggang 2.5 billion pesos ngayong taon. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, layo nitong magamit ang mga kikitain para sa priority projects ng gobyerno. Suportado naman ang hakbang na ito ni Architect Felino Palafox Jr. na namumuno sa 49th Philippine Business Conference and Expo. Sa unang 6 na buwan ng administrasyon, inaprubahan na ng Privatization Council ang pagbebenta ng 1.9 billion pesos na halaga ng ari-arian ng gobyerno. Even maybe addressing vacant land, underutilized land, the wrong land uses at the wrong time, at the wrong place at this point in time. There might have been the right land use in the right place at the right time in 1946. Like many underutilized government properties, I think that they should be put to productive use. Anecdotal research tells me Metro Manila has 8,000 hectares of idle land and much more underutilized land. So, ang video na yan, ang gusto lang nilang ipalabas ay target na ibenta ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga assets ng Pilipinas na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. At ipinapalabas nila, gusto nilang palabasin na wawaldasin lang ni Bongbong Marcos ang pera na yun. Pero yan ay last year pa, nung 6 na buwan pa lang ni PBBM. Kaya nakakalungkot na tayong mga Pilipino, kapwa nating Pilipino, ginagamit ka, isa ka rin sa sumisira ng ating bansa. Alam ninyo, ang pagpapakalat ng maling balita ay hindi lang si PBBM ang sinisira mo, kundi ang buong bansa. Ang buong bansa na tinitirhan ng pamilya mo, ang tahanan natin. So, ang target ng mga DDS, ang mga nagpapakalat ng video na yan, ay splice video, 10 seconds lang, yung title lang, yung unang segment lang ng video na target ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ibenta ang mga assets ng Pilipinas na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Ang gusto nilang palabasin ay wawaldasin ni PBBM ang perang yon. Hindi nila ipinalabas yung layunin o kung bakit ibebenta ng administrasyon ni Bongbong. At hindi po si Bongbong Marcos ang nagbenta, kundi inaprubahan. Bakit? Makakabenta ba? Hindi katulad ni Duterte na nakipag-gentleman's agreement sa China, sa WPS, na hindi natin alam.
sinalo ni PBBM ang Pilipinas na wala siyang kaalam-alam, nagulat na lang siya nung nagkutak si Harry Roque. O, di ba, siya ang nagbulgar yung gentleman's agreement na yon ni Digongong at ng China. So, ang nakakalungkot talaga na kayong mga fake news peddlers, ano ang purpose ninyo? Bakit nyo ikinakalat ang mga fake news? Di ba sirain ninyo si PBBM? Okay, masisira ninyo si PBBM. Di ba ang pagsira ninyo sa gobyerno ay pagsira na rin ninyo sa ating bansa? Sino ang nakatira sa ating bansa? Ang anak mo, ang pamilya mo, ang asawa mo. Tayong lahat na Pilipino nakatira sa Pilipinas. Bansa natin yon, pero sinisira ninyo dahil sa fake news ninyo. Kaya mag-isip-isip kayo. Hindi nyo masisira si Bongbong Marcos. Hindi man siya magiging presidente, bababa man siya, hindi siya magugutom. May pera pa rin siya dahil may pera na yan bago pa naging presidente ng Pilipinas. Ang akala ninyo, ang sinisira ninyo lang ay si PBBM? Hindi! Hindi! Ang sinisira ninyo ang sarili mong bansa. Ang pagpapakalat mo ng video na fake. Ang pagpapakalat mo ng video na hindi maayos. Iyan ay pagsira mo sa ating bansa. Sino ang nakatira sa iyong bansa? Ang pamilya mo. Sinisira mo ang bansa mo sa pagpapakalat mo ng fake news. Hindi nyo ba yun naiisip? Hindi lang si Bongbong Marcos ang sinisira ninyo, kundi ang buong Pilipinas, ang buong Pilipino. Ito kasi mga gunggong makahaba ng mga DDS, ng mga content creator, hindi yung mga minsan makilala natin, yung mga bigati ng mga content creator, hindi sila makahabayan. Yung mga baguhan, yung gusto po na mamonetize kaagad, diba, gumagawa sila ng mga fake news. Kasi nga, kapag ganyan po ng mga naratibo makahabayan, medyo, diba, nakaka-alarma na. Siyempre, titingnan ho yan ng mga tao na talaga pong ma-curious kasi yung mga tao makahabayan. Kasi nga, sila po yung nagmamadali para mamonetize, mababagalat sila ng mga fake news. For example, ito makahabayan, mga spliced video. Diba? Yung spliced video makahabayan, siyempre hindi malaman po ng mga nanood niyan, yung mga readers niyan, kung ano ba talagang totoo. Hanggang doon lang po sa 10 seconds, yun po ang sinasabi po ng ating gobyerno o ng babalita makahabayan na ibibenta yung asset daw ng gobyerno natin ng Pilipinas. Siyempre, maraming magalit kapag meron pong makakarinig ng ganyan na balita makahabayan tapos hindi ma-explain. Yan ang problema ng mga DDS na mga gunggong. Kasi hindi sila nag-iisip makahabayan. Sisiraan nila si PBBM. Sa tingin kasi nila, kapag sila po ipapakalat po ng fake news, si PBBM lang yung masisira makahabayan. Which is, sila ay nakakamali. Hindi. Kasi nga, ang ating gobyerno ang masira makahabayan. At saka siyempre, meron kasi yung negative impact sa mga leader from ibang bansa makahabayan, lalong-lalo na yung mga nag-invest sa Pilipinas makahabayan, yung mga investors. 'Di ba? Kapag makarinig sila ng ganyan po ng mga balita, siyempre, iba kasi ang impresyon, lalo na kapag yung investors na may plano sila mag-invest po sa Pilipinas, tas ganyan po ng mga balita. Posible kasi sila po ay aatras makahabayan. 'Di ba? Sa tingin kasi nila na parang walang maganda na kinabukasan yung mga i-invest natin sa Pilipinas kasi ito pong balita narinig natin. So yan kasi ang mangyayari. So itong mga DDS, sana sila po ay mag-iisip makahabayan. Ang iniisip kasi nila, manggunggong kasi ito, na pirahan lang makahabayan. Wala silang pakialam kung masisira man ang bansa natin or ang gobyerno natin. Ang importante sa kanila, magkakapera sa makahabayan or ma-monetize ang kanila mga YouTube account or ang Facebook or anuman man yan. Diba? Walang problema sa kanila, basta sila po ay mapapakalat po ng fake news. So, ang sarap talaga, pitikin ang tenga, dapat kurtin po makahabayan, yung gunggong na yan eh. Okay, so, share naman natin, nandyan po si Aida Fajardo from Hong Kong. Nandyan po si Rosenda Aunso, i-shoutout natin si Ariel Arianda ng 7th Avenue, Caloocan City. Nandyan po si Oasis of the North,
watching from Fujairah, UAE. Hi to Maneth Borromeo, Evelyn Garcia. Nandiyan rin po si Zaframon TV. Hi sa kanyang kamag-anak na nandyan sa San Jose, Occidental, Mindoro. Hi to Zafra and Manoson family. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Richard Hidairian na kung saan in-interview niya itong si Yuse Claire. For more details, let's watch this. So kung ano yung alam ko, ano yung alam ko, at dapat lagi itong may resibo. Correct. So with that, siguro nakita nila, uy, threat ba si Atty. Claire sa magiging goal namin against the government and against the president? So siguro yun yung nakikita ko na kasi kami, ang laban namin is against fake news. Sinasabi namin, ito hindi totoo yan, lahat yan ay lalo na yung mga palamura. Naku, huwag na kayo maniniwala sa mga ganyan. Diba? Kasi kung walang laman ang kanilang content, puro mura lang, ay wala yung basihan na para paniwalaan nyo. So with that siguro, iniisip nila na, naku, dapat ito si Atty. Claire, mawala. Otherwise, yung goal natin na pabagsakin. Di naman, not naman destabilization, but to pin down the president, mukhang hindi sila magiging successful. Well, may mga nagsabi na actually destabilizer na sila eh. Yun yung term na ginagamit nila back in the day laban sa kahit sino. Kami, kung mag-criticize ka lang sa akin, destabilizer ko na. Para sa akin, mas destabilizing yan. Pag-usapan natin point by point. Una-una, sinasabi nila na nagiging diktador daw ang administration, na pabalik na tayo sa dictatorship. Ano yung masabi niyo dyan? Unang-una, di ba? Sinabi mo nga, sabi nila weak leader. So paano ang magiging weak leader na kinukonsidera nila? Magiging ganoon katapang. Strongman bigla. Diba? Na magiging diktador. So, contradicting yung kanilang statements para lang ba makapagsalita? Mema. So, ngayon, gusto nila, mind conditioning ito, itong si PBBM, itong si Pangulo. Naku, magkaka-martial law yan. Parang tayong lahat Pilipino. Allergic sa word na martial law. So, doon nila ginagawi yung kanilang mga pambabatikos, yung kanilang mga statements, para yung tao, teka lang, oo nga, baka nga magka-martial law. So, mangyayari niyan, magkakaroon ng fear na malamang, naku, ayaw namin ng ganito. So, hindi na kami susuporta dyan. Dito na kami sa kabila. Kasi magkakaroon ng martial law. So, yun yung gusto nilang palabasin. Kahit walang ebidensya. And mind you, Richard, inamin naman to. Sinabi ko na rin before. Inamin ni dating Pangulong Duterte. Fiscal pa lang siya. Alam niya nang mag-create ng intriga at magplanta ng ebidensya. So, hindi ba lahat halos ng sinasabi ni dating Pangulong Duterte, kahit noon pa siya'y Pangulo, hindi ba puro pang iintriga lang, tapos wala naman siyang basehan? So, wag na tayo masanay doon. Mag-level up na tayo para malaman natin sino yung fake, sino yung totoo, sino yung iintriga, sino yung paplanta ng ebidensya. Well, pag-usapan natin yun because not long ago, si Attorney Panelo, dating spokesman ni Digong, ang openly sinasabi niya doon sa isang interview na may mga tao dyan sa armed forces na handa na, to do something about it. Si Pangulong Duterte himself doon sa isang press conference niya sa Davao yung last month, sabi niya, na broken na daw yung nation and the military has to, para sa akin, that's just short of calling for coup d'etat. Hindi ba destabilizing yan? Ang dating noon, of course, mind conditioning. Ulit. Para yung mga tao, teka lang, maa-alarma na naman to. Diba? Nako, ganito na ba talaga? Ang bansa natin, ang gulo-gulo naman. When in fact, yung kwento lang naman na nagpapagulo. Pero pag lumabas ka, wala namang gulo. So, istorya lang. Istoryahan lang yan. Oo, kwentong kutsero. Kwentong kutsero, pero at the same time, of course, para sa akin, hindi yan maganda para sa ating bansa kasi pangit na headlines yan eh. Because ako, dahil sa aking West Philippine Sea na yung atikain ko sa West Philippine Sea, parati kong kausap yung military. Close friends ko sila, even yung paano ni Digong, kaibigan natin si Secretary Lorenzana, walang coup plot or attempt or ganyan. Talagang professionalized na po yung Armed Forces of the Philippines. Kaya para sa akin, nakakainis yung mga ganyan statements kasi pag foreign investor ka or wala kang alam masyado sa Pilipinas or hindi mo nakakausap yung mga sundalo, baka isipin mo pwede magkakagulo sa Pilipinas kasi yung South Korea nga na napaka-developed country, muntik na nag-martial law, yung Thailand na katabi natin, nagkakudeta. So para sa akin, destabilizing ganitong rhetoric, kay joke time lang yan. Sinabi na, I don't know kung si Senator Trillanes ba yan or si Justice Carpio dun sa isang podcast natin, sabi niya, hindi siya maging seditious kasi walang sumiseryoso. Kasi laging joke? Well, kasi hindi credible yung tao. Like, let's say, si Panelo, right? Like, walang seryoso doon.
Para sabi ko, yes, siguro yung legal threshold, yung quantum, hindi abutan. Pero para sa akin, dahil kausap ko yung mga investors, kausap, international media, kasi, assassination sa president, sasabi ko, yun ang concern ko. Destabilizing yung rhetoric na irresponsible at intriguing na yan. Yun yung problema, Richard. Kasi minsan, ginagrab sila. Diba? Yan yung nagiging headlines ng mga newspapers natin. At sa international, ng social media. Yeah. So, ang sa akin, ang pag-aanalisa ko dito, Richard, ginagawa nila talaga na maging the country would appear na chaotic. Correct. Diba? Para maybe, walang mag-invest. Pag walang nag-invest, okay, ang lalabas niyan, mahina ang Pangulo. Kapag magulo, ngayon papalabasin nila, ang gulo-gulo. Palalabasin nila, naku, ang crime rate sa panahon ni Pangulong Marcos, mataas. Sa amin, tahimik. Ang mga droga na issue, lahat yan, halos na solve. Ngayon, ang dami na naman droga. Mind conditioning to, Richard. So, para... Well, fear-mongering, I would say. Yeah. Para ang dating sa tao, naku, mas magaling na Pangulo. Kailangan natin. Ang Duterte. Kaya sa susunod na eleksyon, dapat Duterte. Pero, again, ginagawa lang nila to. Para masira ang... Well, buti pa, attorney, susunod na election kasi yung vice-presidente mo ngayon whose constitutional line of succession is a Duterte. Pag-usapan natin impeachment issue later on. Pero ngayon, yung isa pang sinasabi nila, exactly, ang katulad ng sinabi nyo, panahon ni Digong, lahat ng mga drug addict, lahat ng snatcher, takot, madali maglakad kung saan-saan, kahit anong oras. Ngayon, dami ng snatcher, daming drugista. At ako, nakausap ko si General Torre, PNP, tinignan ko yung numbers. Saan galing yung rhetoric na yan? What are the facts of the case? That's why, lately, ito lang, parang nagkaroon ng podcast si Mayor Baste. Tinanong sa akin kahapon sa press briefing. Sabi ko, meron na naman pala. Wait, may podcast si Baste? Nag-podcast na sila. Meron siyang channel, right? Yeah. Sige, check natin. So, yun na naman. Ang pinapalutang na naman nila, panahon ngayon, napaka-lenient daw ng Pangulo patungkol dito sa paggawa ng krimen. Correct. Diba? Pero sabi ko, okay, kung yan ang sinasabi mo, ipakita mo yung statistics mo, data mo, hindi puro laway lang. Di ba, ang nangyayari sa kanila, puro, again, making intrigues, puro intriga, parang doon yata sila pinanganak Parang doon na sila lumaki sa intriga. DNA nila. Oo, kasi nasa dugo na nila yung paggawa ng intriga. So, siyempre, hinamon natin. According sa record, sabi mo nga, ENP, even Senate President Cheese, pinacheck niya yan Kasi yan din ang sinisigaw ni Senator Robin Padilla na dati, mas okay, nakakalabas kayo ng tahimik kahit gabi. Chinek ni Senator SP Cheese, base sa records, mas mataas ang crime rate during the time of former President Duterte. So, walang basihan si Mayor Baste. Well, hindi ko maintindihan. Paano mo masabi na mababa yung krimen nung panahon ni Digong when... Okay, sabihin natin for the sake of argument, bumaba yung snatcher, yung mga petty crimes, tumaas yung homicide rates, tumaas yung mga deaths under investigation. Paano mo masabi na mas safe ang isang komunidad kung may 10,000 kang patay, pero mas kumunti lang yung snatchers mo? Para medyo... petty crimes. Yeah, di ba? Dapat yung pinakamalaking crime ay homicide. Yung may mga namamatay under suspicious circumstances. Uy, pero alam mo ba? Pero si General Torre, di ba at that time nandun siya sa Davao City? Chinek niya yung records doon sa Davao, yung mga blatter, mukhang nililinis. Remember that? Right. Dinodoktor. So, ibig sabihin, ibig sabihin, nakita ni General Torre, teka lang, hindi nyo lahat nangyayari. Yung lahat na nangyayari dyan, hindi nyo nilalagay. So, lumalabas tuloy, mukhang ang linis-linis. So, airbrushed yan. Na-photoshop nila yung numbers nila sa Davao. Because pag tinignan mo yung homicide rates, Davao isa sa pinakamataas, if not pinakamataas. In fact, even traffic na nga, pinakamataas sila sa bansa. So, ang sinasabi natin basically dito is, hindi lang intrigero, hindi lang istorya, medyo budol. Budol King. Yun ang tawag ko. Now, speaking of Budol King, balikan natin yung issue ng drug war ni Digong. Kasi proud na proud sila na panon nila, lahat maayos, gano'n. Sabi na, 3 to 6 months. Wala na mga kriminal, wala na mga drugista. Ano yung true track record? Because base sa pagkaalam ko, walang tunay na big fish na nahuli.
Yung isa nga, bumisita pa nga kay Digong sa Malacanang. Alam na natin, letter P at letter N. Next thing you know, biglang nawala, I mean, no offense pero yung mga nahuhuling mga supposed drug lords na iba, hindi mga big fish mga yan. What is the real score base sa mga ebidensya na meron tayo from PNP among others pagdating dito sa issue ng drug war ni Digong? Budol ba yung drug war niya? In a sense na, wala namang big fish na nahuli eh. Maraming nagsasabi, di ba? Yung mismo nakakaalam ng mga records, hindi naging successful yung sinasabing war on drugs. Kasi ito lang. Tandaan natin, napakalaki ng nawalang shabu doon sa sinasabing magnetic lifter. Yeah. Doon pa lang. Tanong natin, tao mo nasa loob. La Peña, BOC Commissioner, bakit si La Peña at that time dinideny na meron lamang shabu yun? Isabi ni dating PIDEA Chief Paul Aquino, inupuan yan eh. Inupuan niya ng sniffing dog. So meron yan. Nasaan? O ba't hindi nila yun napakita? Hindi nila yun nahanap. Ang balita lang sa news, sa ibang mga nabasa natin, kumalat yata yan sa Mindanao. Balita lang yan. Well, sa Quadcom, lumabas din yan. And si Senator Trillanes sa mga others, meron silang teorya na actually, hindi lang budol yung war on drugs. Baka fig leaf lang yan. Baka, pang-distract lang yan from a different bigger operations. Now, obviously, hindi tayo nandito to litigate that case. Yes, ang sinasabi lang natin, baka hindi lang ito destabilization and intrigue, baka nagdi-distract din sila dahil questionable yung record nila. I mean, tarin natin, baka si Basa hindi tumatakbong mayor? Bakit pumasok pa yung tatay niya? Kung magaling talaga sila sa Davao. Diba? Yeah. Bakit biglang hindi na siya tumatakbong mayor? Yes, diba? Kung talagang magaling siya, di ba dapat, mas bata siya. Exactly. Yung si dating Pangulong Duterte mukhang hirap ng lumakad. So bakit kailangan nyo pa siyang pahirapan kung kayo na mismo magagaling dyan? Exactly. So, yung palang alam natin may mga kulang. Now, so ano yung pagkakaiba ng kasalukuyan na administrasyon pagdating dito sa issue ng war on drugs? Dahil tuloy naman yung war on drugs, except iba yung methodology at paraan. What's the difference? Okay, sa nababalitaan and gaano ka-effective base sa alam natin? Sa nababalitaan natin, maraming nahuhuli. Yung pumapasok dito ng mga droga, maraming nahuhuli. At yan naman nasa records din. Siguro ang difference nga ito, walang dugo na dumadanak. Sa paghuhuli or kahit sinasabi natin war on drugs, walang dugo na dumadanak. Unlike before, meron pronouncement at inamin din ni dating Pangulong Duterte na ini-encourage niya pa. Ino-order niya yung police. Sabihin dun sa mga suspect. Suspect pa lang to ha. Yeah. Nahuli. Encourage them to fight. Anong reason? Para nanlaban, no? Yeah. Pag in-encourage mo yan to fight, yung self-defense, kunwari ng mga police, ma-justify. Yun yung reason doon. Kaya encourage them to fight. The problem is, inaamin niya yung mga strategies niya. Labag sa batas yun. Imagine mo, pag pulis ka, nahuli mo, pusasan mo, ikulong mo, patrial. Dapat may due process. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, as compared today, walang due process no. Pag ikaw ay pinagbintangan, suspect ka pa lang, wala pa talagang ebidensya, wala, kill na agad. Okay, so kasama rin po natin si Dieselaine David, Midardo Leoncio. Shoutout daw sa taga East Rimbo, Taguig City. Hi to Tony de los Reyes. Nandyan rin po kasama natin si Ireneo Arroyo, Josephine Gallego, Marjorie Mensais, Jess Subtub from Calamba, Laguna. Nandyan rin po si Simply Tukis Vlog. Hi to Luisito Niedo, John Wick, Ashen. Hi to Dennis Fernandez from Pasig City. And hi to Shirley Rizman. Okay, so mga kabahan ko, syempre hindi nyo kakalimutan. Ibalita natin dito yung mga good news para malaman po ng mga DDS, ng mga anti-Marcos na nandito na walang ginagawa, puro lang paninira sa ating gobyerno at kay PBBM, para malaman nila ang mga lakad ni PBBM, para malakad nila ang mga meetings ni PBBM at saka ano yung mga proyekto ng ating gobyerno at ni PBBM at saka malaman rin po nila yung mga inisyatibong ginagawa ng ating gobyerno. For more details, let's watch this. Una po sa ating mga balita, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong Pebrero. Batayan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ikinatuwa naman ito na Malacanang. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa
Sa tala ng Philippine Statistics Authority or PSA, mula sa 2.16 million unemployed, bumaba ito sa 1.94 million, habang ang underemployment rate naman sa bansa ay bumaba sa 10.1% nitong February 2025 mula sa 12.4% noong February 2024. Patuloy rin ang pagbuti ng uri ng mga trabaho, kung saan nadagdagan ng 1.7 million ang mga nasa full-time employment, dagdag na 1.1 million naman para sa mga middle and high profession, at dagdag na 151,000 na mga nagtatrabaho bilang sahuran at regular na empleyado. Dahil ito sa patuloy na pagbibigay prioridad ng pamahalaan sa mga proyekto na lumilikha ng dekalidad na trabaho, kung saan kasama sa mga layunin ang pag-aakit ng mga foreign investments, pagpapalakas ng sektor ng negosyo, at pagpapatuloy ng mga malalaking infrastructure projects sa energy, transportation at digital connectivity. Ramdam rin ng mga Pilipinong manggagawa ang mga magandang epekto nito, tulad ng mga BPO employees na sina Kenneth at Celica. Mas efficient ngayon kasi we use digital na. We use internet, social media when it comes to posting ng job. Kaya mas madaling nakahanap ng trabaho. Kung para noon na mas marami pong pagpipilian na trabaho ngayon compare nung mga past years. Ayon sa latest labor force survey ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 51.09 million ang mga Pilipino na sa labor force ngayong Pebrero 2025. Mas mataas kumpara sa 50.75 million noong February 2024 at 50.65 million naman noong Enero 2025. Ito ay katumbas ng 64.5% na labor force participation rate na bahagyang mas mataas kumpara sa nakaraang taon. Samantala, tumaas din ang bilang ng mga empleyado sa bansa mula sa 48.49 million noong Enero 2025. Umangat ito sa 49.15 million ngayong February 2025. At dahil political season na ngayon, mas nakatulong pa ito para sa pagbukas ng mas maraming oportunidad ng trabaho at inaasahan na tatagal pa ito hanggang sa susunod na mga buwan. Dito talaga sa February, nakita natin na mayroon na tayong na pipick up na dagdag sa empleyo dahil nga sa political organization, yung mga siguro yung mga ini-employ ng political organization, which is about 41,000. So tama ka, directly mayroon tayong nakikita, and yes, most probably this will continue until May, and that in a way induce seasonality. Samantala, ikinalugod ng palasyo ang pagtaas ng employment rate sa bansa. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patunay lamang ito na epektibo ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para makapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Pinayuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga general ng Philippine National Police na palaging pumanig sa tama at legal sa kanilang mga aksyon. Sa oath-taking ceremony sa Malacanang ng 39 na star-ranked PNP officers, hinikayat silang manindigan sa malalaking hamon ng kasalukuyang panahon. Ipinatitiyak din ng Pangulo sa Police Generals na ang lahat ng tauhan ng PNP ay ginagampanan ang kanilang tungkulin ng may integridad, kahusayan at katapatan tungo sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad. Kaakibat na rin ng pagresponde sa mga kalamidad. Pinasisiguro din sa kanila ang balanseng pagpapatupad ng batas habang nasusunod ang institutional integrity at human rights. Kabilang sa mga nanumpa sa harap ng Pangulo ay sina Police Lieutenant General Bernard Banac, Police Lieutenant General Jose Nartates Jr., Police Brigadier General Jean Fajardo at Police Major General Nicolas Torre III. Let your actions always be rooted to what is right, what must be done, and what is legally ordered. Balance the demands of law enforcement while preserving institutional integrity. Adhere to human rights. Have effective leadership to address multifaceted issues that surround our country today. Para mas palalimin ang ugnayan ng Pilipinas at Australia, isinagawa ang ceremonial turnover ng 20 unit ng Unmanned Aerial System na donasyon ng Australia sa Pilipinas. Pinunahan ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgavan at Australian Ambassador to the Philippines, He Kuang-yu, ang ceremonial turnover ng 20 units ng Unmanned Aerial System o UAS. Bahagi ito ng pinalalim na ugnayan sa ilalim ng Philippine-Australia Strategic Partnership. Ang mga drone na tinatira nagkakahalaga ng mahigit 34 na milyong piso ay donasyon ng pamahalaan ng Australia sa Pilipinas. Gagamitin ito ng Unmanned Systems Squadron ng PCG Aviation Command.
At yung mga drones na yan gagamitin natin sa lahat ng functions ng Coast Guard. Can be used for search and rescue, sa marine environmental protection during oil spills, sa surveillance operations natin. Napansin nyo na baka tahimik niya, yung kanyang capability is also military grade. Kaugnay nito sasailalim sa masusing pag-asanay ang 30 tauhan ng PCG para sa wastong paggamit at operasyon ng mga drone. Inaasahang gagamitin din ang mga ito sa mga operasyon ng PCG sa West Philippine Sea. Ayon kay Admiral Gavan, plano ng PCG na bumili pa ng karagdagang drones para sa mas malawak na maritime surveillance. Ang mga drone ay bahagi ng mas malawak na Civil Maritime Cooperation ng Australia, kabilang ang vessel remediation, postgraduate scholarships, operational trainings, ocean protection at Law of the Sea courses. Noong 2024, inanunsyo ng Ambassador Yu ang planong pagdodoble ng pondo ng Australia para sa Civil Maritime Cooperation mula 649 million pesos ngayon hanggang 2029. Lalong pinagtibay ang kooperasyon ng dalawang bansa sa pamamagitan ng nilagdaang Memorandum of Understanding on Enhanced Maritime Cooperation noong 2024. Layunin ng MOU na patatagin pa ang kooperasyon para sa mapayapa, matatag at masaganang rehiyon. Good news naman sa mga pampublikong guro. Inanunsyo ng Department of Education na mayroon kayong 30-day flexible at uninterrupted vacation mula April 16 hanggang June 1. Sa bisa ng DepEd Order No. 9 Series of 2025, ang isang public school teacher ay maaaring i-avail ang kanyang bakasyon ng straight o staggered mula April 16 hanggang June 1. Kinakailangan lang umanong isumite ng mga guro ang mga petsang nais nilang i-avail para sa 30-day break sa kanilang mga principal bago o sa April 16. Ayon sa DepEd, ang naturang kautusan ay bahagi pa rin ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin na may work-life balance ang ating mga guro. Umaasa naman si Education Secretary Sani Angara na makakatulong ang naturang hakbang para makapagpahinga ang mga guro mula sa isang mahabang academic year. Naway magamit anya ng mga guro ang pagkakataon na ito para makasama ang kanilang pamilya at mas makapaghanda sa pagsisimula na isa na namang bagong school year. Bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng magandang serbisyo ang mga Pilipino, libreng check-up, ultrasound, x-ray at iba pang serbisyo ng pamahalaan ang hatid ng Lab for All Caravan sa Teresa Rizal. Masailan kung magbuntis ang 42 anyos na si Loribel. Bukod kasi sa pangwalong anak niya na ang nasa tiyan, dagdag alalahanin pa daw niya ang edad niya. Kaya maaga siyang pumila sa libreng check-up at nagbabaka sakali na rin daw na magpa-ultrasound. Kasi parating po yun sa amin na mga buntis, lalo na kung mga anak. Kaya malaking bagay po talaga ang magpa-check up. Laking tuwa naman ni Jerome dahil hindi na siya pupunta sa Morong para lang makakuha ng student permit. Kaunting oras lang din daw ang ginugol niya sa pagpila para makakuha nito. Maganda-ganda na to kasi malapit sila na yung kusang pumunta rito para magkaroon kami ng student permit. Kabilang si Loribel at Jerome sa mga residenteng naserbisyuhan ng Love for All sa Teresa Rizal ngayong araw. Layunin ng programa na mailapit sa mga residente ang mga serbisyong inaalok ng pamahalaan, kabilang na medikal, trabaho, lisensya at mga negosyo. Ang ginagawa natin sa Love for All talagang yung utos ng mahal na presidente, no? Yung ating ilapit ang serbisyo ng Department of Health. Pero hindi lang po Department of Health ang nandito. Nandito ang PCSO. Yun, nandito ang PAO, Public Attorney's Office, yung mga nangangailangan ng abogado dyan. Nandito ang PAO. Nandito rin ang DSWD. Nandito rin ang PhilHealth. Yan, nandito rin bago nating presidente and CEO, Edwin Mercado. Tayo ka, yan. DSWD, nandito ang Go Negosyo, yung ating private sector. Mismong si First Lady Liza Araneta Marcos nga ang nag-ikot sa mga booths at pinangunahan ng programa. Dito rin binanggit ng unang ginang na bahagi ito ng pagsasakatuparan ng pangako ng Pangulo sa bawat Pilipino. During the last SONA of my husband, sabi po niya, we should bring healthcare services and government services closer to the people. Kaya po nandito po kami ngayon para itupad yung pangako niya sa inyo. Malaking tulong naman para sa bayan ng Teresa ang ganitong programa, lalo na sa mga residenteng hirap makapunta sa mga tanggapan ng pamahalaan. Mas mabuti rin daw na ilapit ang mga ganitong programa para hindi na mahirapan ang mga residente na kumuha ng serbisyo ng gobyerno.
Actually, napakahalaga nito para sa mamamayan ng Teresa na madala ang serbisyo ng Love for All. At marami sa aking mga kababayan ang makikinabang. Ang bayan ng Teresa, actually, walang hospital na pampubliko, no? Nasa mga karatig bayan pa. So ito ay malaking bagay para sa aming mga kababayan na nanggagaling pa sa malalayong lugar na maibigay ang serbisyo, lalo na ito sa pagbubuntis. Magtatagal ang Love for All Caravan hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Pero ngayong tanghali pa lang, libo-libo na ang nagpunta, pumila at natulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Siguradong sasabihin na naman po ng mga DDS makahabayan na yan po ay luma na video. Kasi nakita nila itong si Efelisa. Diba? Hanggang ngayon, hinahanap pa rin po nila si Efelisa makahabayan kasi daw hindi nagla-live. Nandun daw sa US makahabayan, nakadetain or nakulong makahabayan. Meron pa nga ang post po, diba? Merong post sa mga DDS na baka daw ito daw ay makulong na forever doon sa US makahabayan. Gunggong talaga eh. Hey, hindi naman kasi sila naniniwala. Alam nyo, meron pong nag-live makahabayan na vlogger. At so, nakita ko rin po yung kasama po ni Efelisa na nakalimutan lang ni makahabayan. Kasama po doon sa Love for All. Nag-live makahabayan, nag-live. Hindi pa rin po pinapaniwalaan ng DDS. Gunggong talaga eh, di ba? Ang kitid ng utak. So anyways, kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng araw makahabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung di man kalabasan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kababayan para marami pa tayong matulungan po na kababayan natin na nabulag ng kabilang kampo dahil sa ipinapakalpo ng mga fake news na mga DDS. So please like and share. Okay? So kasama rin po natin, nandyan po si Maria Soriano, Abraham Yaneth, Sally Ramos Katunggal, nandyan po si Milagros Banes, M. Deluta Talita, Hatso Eufemia Prospero Marcelino, Susana Castañares Dams. I-shoutout natin si Elsa Saboco Jeronimo Singgian, Beck Eugenio Orhenio, Hatso Juanito Sigiyab, Elosia, Eloisa Villanueva, Hatso Zinaida Anulacion, Elina Cao, Iday, nandiyan po si Gurgunya Angala, Rons Arreglo Moleno Ramos, Mercy Calatrava, Raymond Tabios, Nila Bahian de la Cruz. I-shoutout natin si Jackie Mosquito, Merna Borromeo, Vigor Flores, Apple Nash, Hatso Cressy, U Ticketing Airlines, Z Love Des, Hatso Annabel Hoson, LV Zemezo. Nandiyan po si Chaleb Jimenez, Frank L. Esquilon, Testa Maliwan, JRN, Jose Embornos, Jason Potente, Hatso Liosel Rama, Teresito Lu. Nandiyan po si Ivy Alfonso, Elmer Pinaranda, Pia Bandonel, Lorna Olbaleneba, Claro Nipovasino, Eve Cho, Rayon Inicosi, Bong Yu, Hatso Jeco Jerry Cabreros, Jeremiah Siguerrero, Nida Echaka, Rica Noses, Leticia Dizon, Alicia League, Juliet Sanakawa, Robert Dolos, Homer Co, Hatso Monez Doctolero, Sonia Hasigawa, Helda Badubina Pito, and Hatso Yam Oraleb and Rosemary Esteban. Okay? So, dinamihan ko na makahabayan. Okay, so makahabayan ko, yan natin mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa aming mga sandali ng kahinaan at karupukan, ang iyong katapatan ay nananatiling hindi natitinag. Pakiusap na patibayin mo ang aming pananampalataya upang kami ay maging matatag sa harap ng kahirapan at hindi madaig ng mga hamon. Naway ang aming pananampalataya ay hindi lamang maging isang paniwala lamang, kundi maging isang katalista din para sa pagkilos na gawing patotoo ang aming buhay sa pananampalataya sa iyo. Ipangkaloob mo sa amin ang lakas ng loob at lakas na lumakad kasama mo at patuloy na sumulong. Idadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.
bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at siapolakay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat na